Namamayagpag pa rin sa pre-election survey ng WR Numero Research ang mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador para sa Hatol ng Bayan 2025. Kung sino-sino ang mga kandidatong nanguna, alamin natin sa ulat ni Harley Valbuena. Pasok ang siyam sa 11 kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa top 15 ng National Pre-Election Survey ng WR Numero Research para sa Hatol ng Bayan 2025. Sa Philippine Public Opinion Monitor Survey na isinagawa mula April 23 to 30, nanguna si former DSWD Secretary Erwin Tulfo na nakakuha ng 48.7% preference. Pumangatlo naman si former Senate President Vicente Tito Sotto na may 37% at nasa 3rd to 5th place si re-election ni Senator Pia Cayetano na may 36.6%. Nasa 6th to 7th place naman si re-election ni Senator Lito Lapid. 8th place si former Senator Ping Lacson. Pangsyam si outgoing Makati City Mayor Abby Binay. Habang nasa 10th to 11th place sina Representative Camille Villar at re-election ni Senator Bong Revilla. Nasa 13th to 14th place si former Senator Manny Pacquiao, habang pang-17 si former DILG Secretary Benner Abalos at 24th place si re-election ni Senator Francis Tolentino. Sa preferences by income class, 5 kandidato ng alyansa ang pasok sa top 12 para sa Class ABC, 7 alyansa candidates sa Class D at 9 sa Class E. Sa age group, nanguna si Erwin Tulfo sa voters preference na mga edad 30 pababa at 31 hanggang 59, habang dinomina rin ng alyansa candidates ang preference sa senior citizens. Sa preference by area, 7 alyansa candidates ang pasok sa top 12 para sa Metro Manila, 8 sa nalabing bahagi ng Luzon, 8 sa Visayas, at 6 sa Mindanao. Ayon sa political scientist na si Dr. Julio Tiangki, malaking bagay para sa mga pambato ng administrasyon ang malaking voters preference sa Luzon. The bulk of votes for the national election is still within Luzon at 60%. This would explain also why majority of the administration candidates are doing well. Sa preference by partisanship, pasok din ang ilang alyansa candidates sa mga iboboto, maging ng mga pro-Duterte, opposition at pro-independent. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face computer-assisted personal interviews sa 2,413 respondents mula sa 340 na sample barangays nationwide. Samantala, sa survey patungkol sa idaraos na eleksyon, 69.4% ang naniniwalang lehitimong tatanggapin ng mga Pilipino anuman ang maging resulta ng eleksyon. 47% ang nagsabing may tiwala sila sa Commission on Elections at 33.3% ang naniniwalang magiging patas at malaya ang halalan. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.